Sa video nito itatalakay natin ang top 5 SUV na posibleng dumating sa Pilipinas ngayong taong ito. Alamin natin ang kanilang mga bagong features, engine option, technology at kung ano ang mga aasahan pagdating sa presyo at performance nito. Mula sa mga hybrid at electric SUV hanggang sa mga matitibay na diesel na pang-pamilya at pang-adventure. Iisa-isay natin ang kabuang detalye kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Unang-una sa listahan natin ay ang bagong sasakyan ng Toyota, ang Urban Cruiser EV. Imagine mo ang isang compact SUV na moderno, electric at swak sa city mula sa Toyota na posibleng dumating ngayong taon. Ito ang pinakabagong modelo na naman ng brand na talaga namang magugustuhan ng marami dahil sa mga bagong features nito, safety features at makabagong disenyo rin. Ang Urban Cruiser EV. Isang bagong lineup ng brand at unang SUV na all-electric vehicle o EV na inaabangan ng marami ngayong taon. Pagdating sa power, gumagamit ito ng battery. May isang electric motor na nagbibigay ng malakas na 174 horsepower ang nagagawa at 193 Nm ng torque. Kaya mabilis din tumaas ang bilis mula sa stoplight patungo sa kalsada. Ang battery nito ay may 61 kWh lithium iron phosphate na matibay at pang daily use talaga. Kaya nitong tumakbo ng tinatayang hanggang sa 426 km bago tuluyang malobat. Ganyan kalayo ang mararating nito sa isang full charge. Kaya perfect ito sa mga city drives at short weekend trips mga kaibigan. At huwag kang mabahala sa pag-charge nito kasi may suporta ng fast charging itong modelo. Kaya pwedeng mag-charge mula 10% hanggang 80% sa loob lamang ng 45 minutes na paghihintay. Lalo pat marami ng mga nakakalat na DC fast station sa mga supermarket at mall. Pagdating sa exterior ay may modernong SUV look din itong Urban Cruiser ng Toyota. Nilagyan ng LED headlights at hammerhead front design na medyo aggressive talaga at sporty pa sa mata. Medyo simple pero napaka-compact. Yan ang isa sa mga magpapalingon sa'yo pag dumaan ito sa kalsada. Pagdating sa interior at comfort, nilagyan ng Urban Cruiser EV ng Toyota ng 10.25-inch digital dashboard panel para sa mas mabilis na info habang nagmamaneho. May kasama rin itong malaking 10.1-inch touchscreen na infotainment screen na may wireless Apple CarPlay at Android Auto. Medyo cozy ang interior nito with ambient lighting at comfortable seating. Perfect sa long drives or cruising at hindi lang sa city, pwede rin sa mga light off-road trail adventure. Meron itong sliding rear seats na pwedeng i-adjust para sa dagdag legroom o dagdag cargo space sa likuran. Pagdating sa mga safety at iba pang mga tech features, ang Urban Cruiser ay may kasamang 360-degree camera para madaling mag-park at isingit sa masisikip na daan at i-check ang buong paligid kung may mga matatamaan o mababangga. May Toyota Safety Sense suit din ito kasama ang adaptive cruise control system, lane keeping assist at iba pang driver support system na tumutulong para ligtas sa anumang oras ang mga pasahero nito. Built-in ang mga safety tech gaya ng rear parking sensor kaya wala kang masyadong poproblemahin sa traffic at highway driving. Kasama ang iba pang mga convenient features nito gaya ng malamig na aircon system, mga bottle and cup holder at iba pang mga storage space compartment para sa iyong mga gamit. Itong Toyota Urban Cruiser ay wala pang estimated price range pero sa tingin ko maglalaro ang presyo nito mula sa pinakamurang halaga nito mula 1.5 hanggang 2 million pesos. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Kia EV5. Ito ang pinaka-inaabangang ding bagong modelo ng Kia para sa first quarter ng 2026 sa Pilipinas. Confirm na ilalabas na ito ng Kia Philippines bilang compact fully electric SUV at isang mas abot kayang EV option na talaga namang magugustuhan rin ng marami. Dahil sa layo ng range o kakayahan nitong umandar bago tuluyang malobat ang isang full charge ng battery nito. Umaabot kasi ng hanggang sa 550 kilometro ang isang charge na kung ilalarawan natin ay kaya nitong bumiyahe mula Manila hanggang Bicol bago tuluyang maubos ang baterya nito sa estimated lang. Gumagamit itong EV5 ng Kia ng isang battery na may 88.1 kWh
at may kakayahang gumawa ng hanggang sa 214 to 217 horsepower at 310 Nm ng torque. Kaya nitong umabot sa bilis na 160 to 170 km per hour. Isang bagong EV choice kung naghanap ka ng electric crossover na mas bago ang design kaysa sa EV6 at EV9. Wala pang estimated Philippine price pero maglalaro sa 1.3 million pesos. Ang pangatlo sa lista natin na posible ring dumating sa Pilipinas mga kaibigan ay ang bagong Toyota Land Cruiser Hybrid o electrified version na. Hindi pa ito confirm kung full BEV na ba o 100% electric car na ang darating sa Pilipinas. Pero malaki ang tsansang hybrid SUV na ito. Itong bagong Land Cruiser EV daw mga kaibigan ay gagamit na ng 3.5 liter V6 twin turbo hybrid engine na kayang mag-generate ng hanggang sa 457 horsepower at humigit kumulang sa 790 Nm ng torque na sobra itong lakas para sa isang off-road SUV na hybrid. Pero may 10-speed automatic transmission pa rin ito at full-time 4-wheel drive system. Kaya kahit saan mo dalhin o idaan sa kalsada man o sa trail, kontrolado pa rin ang biyahe. Isa sa mga katangian nitong bagong Land Cruiser EV ay kaya nitong mag-EV mode sa mabagal na takbo below 30 km per hour. Kaya mas tahimik at mas matipid lalo na sa mga city driving. Pagdating sa mga interior specs and features nito, may malalaki at modernong infotainment screen din na kumukonekta sa Apple CarPlay at Android Auto ang ikakabit dito. May magandang audio sound system at power seats para sa mas komportable at premium na biyahe. Pagdating sa off-road capability, hindi pa rin mawawala yan sa pinakabagong Land Cruiser generation tulad sa mga naunang modelo nito. Gagamit pa rin ang multi-terrain select, cruise control, downhill assist at 4-wheel drive locking differential kasama ang water wading capacity nito na mas mataas kumpara sa marami. Lahat ng yan ay pagsasama-samahin para sa mas magandang off-road capability. Ito ay official nang inilabas sa ibang bansa na gumagamit ng hybrid powertrain system. Dahil nga sa mas lumalawak na ang bentahe ng mga electric vehicle o hybrid car sa Pilipinas, ay plano ng dagdagan ng brand ang kanilang hybrid o full electric vehicle sa Pilipinas. Wala pa ring official price range pero malamang hindi rin lalayo ang presyo nito sa kasalukuyang Land Cruiser na narito sa Pilipinas na nag-range sa estimated price na 5 million pesos. Number 4, ang Mitsubishi Pajero. Hindi pa sinasabing darating talaga sa Pilipinas itong bagong modelo, pero may posibilidad na ilabas muna ito ngayong taon sa pinakabagong version nito. Well, medyo nalilito pa tayo kung ito ba ay talagang Mitsubishi Pajero na o Mitsubishi Montero Sport 2026 model. Pero para safe mga kaibigan, tatawagin na lang muna natin ito sa pangalang Mitsubishi Pajero Sport. Napabilib tayo nung inilabas ng Toyota ang kanilang bagong powerful na SUV, ang Land Cruiser Prado. Sumunod nito ay naglabas din ang kanilang bagong pambato ang Nissan brand na Patrol Y63 2025 model. Pero hindi pala yon ang mas kabibiliban mo ngayon dahil ang bagong Pajerong ilalabas ng Mitsubishi ay mas magugustuhan ng marami dahil sa 7 bagong special features na meron ang bagong Pajero na ito na mag-i-stand out sa marami. Una, ang bagong Pajero Sport ay magkakaroon ng advanced 4x4 system, isang tunay na full-time off-road capability, hindi tulad ng iba na all-wheel drive o part-time 4x4 lang ang ginagamit. Ang bagong Pajero ay inaasahang magkakaroon ng super select 4-wheel drive system na may low range transfer case. Mas maganda itong control sa mababato, pasang lupa, buhangin at matatarik na terrain. May kakayahang mag-shift mula 2-wheel drive, 4-wheel drive at full-time low range all-wheel drive system habang umaandar, bagay sa totoong adventure. Pangalawa, gagamit din itong bagong Pajero ng body-on-frame na SUV na may mas control at ride comfort. Bagamat dati nang gumagamit ang Pajero ng body-on-frame chassis tulad ng Ford Everest o Isuzu MU-X, sa tulong ng makabagong platform na ito ng Pajero ay mas magiging maayos ang control at maneuver nito lalo na sa mga trail. Matibay ang kapit at suspension system na magbibigay din ng mas komportableng pagsakay maging sa mga long distance travel. Pangatlo, ang bagong makina nito ay talagang magiging advantage din ng modelong ito dahil sa mas malakas na performance, efficiency at higit sa lahat, eco-friendly. Ang 2.4 liter twin turbo diesel engine ay mas malawak ang torque range. Ang makina ng bagong Pajero ay ibang-iba rin sa marami na gumagamit ng twin turbo diesel
Isang turbo para sa mababang RPM at isa para sa mataas na nagre-resulta ng mas malakas na torque at mas mababang takbo at mas responsive lalo na sa mahihirap na kondisyon. Mas mahusay din ito sa terrain kaysa sa single turbo engine ng ibang modelo. Pang-apat sa mga special features pa nito ay ang pagiging practical at functional ng interior features nito. Hindi puro touchscreen UI na mahirap gamitin habang nagmamaneho. May physical button for key function na mas madaling gamitin habang nagdadrive. At may smart layout na madaling mag-navigate ang controls nang hindi ka nakatingin ng matagal. Na mas functional, spacious para sa 7 pasahero kasama ang extra rear space storage para sa mga bagahe. At panglima, ang pagkakaroon ng bagong Pajero ngayon ng mga bago at advanced na safety sense gaya ng driver assist at corner stability. Bagamat hindi pa binanggit ang lahat ng detalye, inaasahan ng bagong Pajero ay magkakaroon ng hill descent control at mga integrated driver assist mode. Mas mahusay sa traction management system na tumutulong sa pagbaba at pag-akyat sa matatarik na terrain. May kasamang mga intelligent safety assist din itong bagong Pajero tulad ng lane assist, blind spot monitoring at magkakaroon pa raw ng self-parking assistant na kung saan kaya mong itong ipark kahit wala ka sa loob o walang nagmamaneho sa modelong ito. Gamit lamang ang control ng cellphone at connectivity. Kaya naman mas maaasahan mo ito lalo na sa mga off-road at highway traffic. At pang-anim na mga special features nitong bagong Pajero ay ang Adventure Ready standard features nito na hindi lang ginawa para sa city at long drive kundi ito ay isang SUV na adventure ready. Malaki ang towing capacity nito kaya kaya nitong humila ng mahigit sa 3,500 kg na bigat. At may built-in rugged tires at strong suspensions para sa off-road na hindi kailangan pang palitan aftermarket. Masyadong mataas din ang ground clearance size nito dahil sa body on frame setup kaya talagang mas mapapakinabangan mo sa mga off-road, pinabahang kalsada at matatarik na daanan. May skid plates built-in na rin ito sa ilalim nakasama sa mga standard features nito para proteksyon sa mga putik na tumatalsik, matutulis na bato habang nag-o-offroad para di basta-bastang madamage ang under chassis nito. Pang-pito ay ang value for money. Ito na ang pinaka-exciting part. Magkano nga ba ang magiging presyo nito? Ayon sa mga early reports, ang Mitsubishi Pajero Sport ay ibibenta sa mas murang halaga para mas ma-afford ng maraming consumer na nangangarap magkaroon ng kanilang power engine at ready for off-road SUV. At ayon din sa Japan Best Magazine, ay mas mura ito kumpara sa Toyota Land Cruiser na nagre-range mula 5 million hanggang 6 million pesos. Maaring ma-overlap ang presyo ng Isuzu MU-X pero mas premium ang features at capability ng Pajero Sport ng Mitsubishi. Mas mataas din ang specs at capability sa lower price point, particular sa off-road system. At may ilang mga car expert din na nagsasabi na mag-range sa estimated price ang presyo nito sa Philippine peso kung sakali man mula 2.4 hanggang 3 million pesos lamang, right? Kaya naman mas sulit ito para sa mga naghanap ng complete off-road plus highway travel package. Ang bagong Mitsubishi Pajero 2026 ay posibleng maging standout dahil sa tunay na off-road system, malakas at responsive diesel engine, mas practical interior at balanced comfort plus toughness. Hindi ito puro city SUV. Gawa ito para sa mga gustong mag-trip, mag-road trip at mag-off-road nang hindi ginagawang kompromiso ang comfort o daily drivability. Pwede itong maging magandang alternatibo sa ibang malalaking SUV. Wala pang opisyal na presyo pero dahil tumataas ang presyo ng lahat ng bagay sa buong mundo na ang murang presyo nito sa ilang mga car buyer ay mas mahal din naman sa ilang mga consumer. Hindi pa man malinaw kung ano ang magiging iba't ibang trims o variant nito pero hindi ito magiging pinakamura sa market. Kung ikukumpara sa ibang sasakyan sa Australia, posibleng mas mura ito kaysa sa Ford Everest pero halos katulad ito ng presyo ng Isuzu MU-X SUV kaya posibleng magsisimula ang presyo nito sa 2 million pesos mga kaibigan. At panguli sa listahan natin, ang Toyota Land Cruiser FJ ay ang bagong compact off-roader SUV ng Toyota na parang mas maliit pero matibay na kapatid ng tradisyonal na Land Cruiser.
Ito ay inilabas sa Japan Mobility Show noong 2025 at inaasahang nag-uumpisa na ang production nito ngayong taon. Naunti-unti na nga nasisilayan ng ilang mga motorista. Dinidistribute na kasi sa iba't ibang bansa sa Asia gaya ng Indonesia, Thailand, India at ngayon sa Pilipinas ay paparating na nga ang bagong modelong ito na posibleng bago matapos ang buwan na ito o sa kalagitnaan ng Marso ay masisilayan na ng maraming Pilipino ang bagong FJ Cruiser 2026 model. Well, anong meron sa modelong ito? Talaga bang mas mura ang presyo nito at mas matipid kumonsumo? Yan ang iisa-isayin natin ngayon. Sa unang tingin, ramdam mo na kaagad ang classic Land Cruiser DNA ng FJ Cruiser. Muling binuhay ang pangalan ng tunay na legend ng 4x4 na sasakyan ng Toyota. Ngayon sa isang mas maliit, mas modern at mas swak sa pang-araw-araw na adventure. Ang FJ ay may boxy at retro-inspired exterior, may iconic na Land Cruiser vibes at malalapad na body at flared wheel arcs para sa tunay na rugged look. Na-available ngayon sa dalawang klaseng design. Ang isa na may classic round headlight at isa naman na may modern LED daytime running light pattern para sa personal taste ng bawat driver. Ang front at bumpers nito ay removable at segmented. Ibig sabihin, madali at mas mura ang pagpapalit kung may gasgas habang nag-o-offroad. Pagdating sa loob nitong FJ Cruiser ay may layout na tinatawag na functional at driver-centric. May horizontal dashboard, digital cluster at user-friendly switches para hindi malito kahit nasa matarik na truck. Mas mababa ang belt line at mas mataas ang visibility para mas madaling makita kung saan tatakbo ang kotse lalo na sa mga rough terrain. Nilagyan rin ng standard na Toyota Safety Sense itong bagong FJ ngayon. Isang active safety sense suit na may pre-collision safety system na may kasama na ring advanced driver assist. May adaptive cruise control system at lane keeping assist. Marami ring airbags itong bagong modelo at mas pinatibay pa ang chassis para sa proteksyon at iba pang mga makabagong safety features na tumutulong sa loob ng kalsada o sa trail. Ang bagong FJ ay may bagong makina rin na 2.7-liter 2TRFE engine, isang patrol engine na kilalang matibay at maaasahan, na ikinabit sa isang 6-speed Super ECT automatic transmission at may part-time 4-wheel drive system para sa tunay na off-road control. May maximum power output ito na nagagawa na umaabot ng 163 horsepower at 246 Nm ng torque. At dahil sa mas maikling wheelbase nito na 2,580mm ay mas magaang itong imaniobra sa mga masisikip na daan at matatarik na daanan. Ang minimum turning radius ng FJ ngayon ay nasa 5.5 meters. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapang iikot kahit sa makikipot na lugar. Dahil kung ikukumpara ang sukat nito mga kaibigan ay mas maikli ito kumpara sa ibang Land Cruiser. Kaya swak talaga sa masisikip na daan at mas maganda ang maneuver pero hindi tinipid sa lakas at kakayahan. May sukat ang haba nito na 4,575mm at lapad na 1,855mm. At may kabuang taas na 1,960mm at mas mataas din ang ground clearance nito na may estimated na 230mm na sukat na kung saan kaya nitong makipagsabayan sa mga trail dahil sa tamang ground clearance at wheel articulation. Kaya swak na swak sa exploration. At syempre matitibay rin ang mga chassis frame nito. Gumagamit ng IMB ladder frame platform itong modelo na ginaya sa Hilux at iba pang mga Toyota tough vehicles. Kasama ang capable na mga suspensions nito na pang heavy duty. Bukod pa dyan ay may water wading depth capacity din itong modelo na talaga namang mas sumukat sa kakayahan nito maging sa matutubig na daanan. Kaya naman kaya rin itong makipagsapalaran kahit pa sa mga binabahang lugar sa Pilipinas. At syempre para sa mga adventure extras accessories, may mga mall accessories panels ito ideal para sa outdoor gear at customizing. Pwedeng dagdagan ng roof racks, snorkel at iba pang off-road gear options na inire-recommend din ng dealer kung sakaling bumili ka nito. Ito ay hindi lang basta sasakyan, ito ay platform ng adventure na pwedeng i-personalize based sa iyong trip style. Itong bagong FJ Cruiser 2026 model ay isang rugged at ready sa trail na SUV, may classic Land Cruiser DNA at mix ng old school grit at modern features na may mga pambatong kakayahan gaya ng rugged at customizable design, mas madaling i-maneuver sa trails at lungsod at reliable ang 2.7-liter engine nito na may kasamang 4-wheel drive train. Practical ang interior at updated ang safety technology nito kaya mas ligtas gamitin.
Ready na for adventure mula sa kalsada hanggang sa off-road trail itong bagong FJ Cruiser. Mas pinahusay ito ngayon sa mga urban maneuverability at dahil built-in Toyota, sigurado ka sa reliability at kilalang kilala mo. Pagdating sa price range mga kaibigan, itong bagong Land Cruiser FJ ay mas mura na raw kumpara sa dating modelo nito na maglalaro lang sa estimated price mula 1.9 million hanggang 2.5 million pesos para sa mas mataas na trim nito. Usap-usapan na ngayon ang paglabas ng pinakabagong Toyota Fortuner 2026 model. At bagamat hindi pa ito official na inila-launch, maraming motorista at car enthusiast na ang nakakita sa mga spy shot at prototypes ng bagong modelong ito sa kalsada. Base ito sa mga news sa Thailand, ang isa sa mga unang bansa kung saan nakita ang bagong Fortuner 2026 model na nagte-testing, kaya posibleng ito ang unang merkado na makakatanggap ng bagong generation nito ngayong taon o sa susunod na buwan. At bukod pa dyan, marami ring nagtitrend na mga larawan at video online habang ito ay umiikot sa public roads. Indikasyon na malapit na nga ang official launch at reveal ng bagong Fortuner ngayon. Well, habang hindi pa official ang anunsyo mula sa Toyota, lalo lamang lumalakas ang excitement ng publiko dahil sa maraming leak footage at spy shot na nagpapakita ng bagong design nito na mayroon na raw mas modernong features at mga pagbabago sa exterior at interior na inaabangan ngayon ng marami. Kaya naman para mas lalo ka pang ganahan at ma-excite, ibabahagi na rin natin sa video na ito ang ilan sa mga nakalap nating detalye sa mga bagong specs and features nitong Toyota Fortuner 2026 model. Ang bagong Toyota Fortuner 2026 ay hindi lamang simpleng facelift. Ito ay may malaking redesign sa exterior at interior na dagdag bagong features sa tech at safety nito at mas updated na performance para sa mas komportableng biyahe at mas confident na off-road driving. Ito ang pinakahinihintay din ng marami na i-update ng Toyota, ang bagong Fortuner 2026. Hindi lang ito simpleng facelift, ito ay may malaking upgrade at bagong yugto para sa Fortuner na magbibigay ng mas modernong look, mas advanced na tech features at mas mataas na performance level kaysa sa dati. Unang-una na nga dyan mga kaibigan, ang pagkakaroon nito ng bagong platform at mechanical specs na kung saan gagamit na ang bagong Fortuner ng modernized ladder frame platform o IMV base na parang sa bagong Hilux model na nasa ibang bansa ngayon. Well, ano nga ba ang ladder frame? Isang uri ito ng chassis o frame na parang hagdan o two parallel beams na konektado ng cross beams. Ito ang typical na ginagamit sa mga truck at mga off-road SUV para mas mapatibay at malakas ang structure nito lalo na sa mga off-road at mabibigat na load. Kaya naman ang benepisyo nito sa bagong Fortuner ay magkakaroon ng magandang towing at hauling capability, kaya magmumukhang pang heavy duty talaga ang chassis nito. Mas ready sa rough terrains kaysa sa unibody platforms itong ladder frame na ikakabit dito. At ano naman ang IMV Vase? Ang IMV Vase o Innovative International Multipurpose Vehicle ay platform na ginagamit ng Toyota sa global pickup or SUV lineup tulad ng Toyota Hilux at Toyota 4Runner. Ang modernized version nito ay updated para mas magaang pero mas matibay, mas responsive at refine ang ride quality at mas efficient din ito sa fuel dahil sa optimized weight at structural rigidity nito. Sa madaling sabi, ang bagong platform na ito ay mas advanced kaysa sa kasalukuyang Fortuner frame, kaya mas maganda ang performance sa kalsada at off-road. Well, pag-usapan naman natin ang exterior na disenyo, ay mas mapapabilib ka rin talaga sa bagong disenyo nito. May matapang kasi ito na front face na may aggressive grille kung pagbabasehan ang mga video footage nito at spy shot. Nanilagyan pa ng slim LED headlights na may bagong design din na taillights. Kaya sa overall looking ay mas malakas at mas matapang na ang stance kaysa sa dati. Ito ay nagbibigay ng premium road presence habang nananatiling rugged at adventure ready. Isang matatag na signature ng brand sa Toyota Fortuner na hindi pa rin mawawala kahit baguhin pa ang front at rear face nito. Pagdating naman sa interior layout, ay mas pinaluwag din daw ito sa dati. Ito ang ilan sa mga features nito na may modernong cabin at dashboard layout. Mas malaki ang touchscreen display na nasa 12.5 daw ang sukat ng infotainment system at 12.3 naman para sa instrument cluster nito.
Kung mas lumaki ang infotainment display, ay siguradong mag-i-improve din ang tech features para mas maging komportable at convenient sa biyahe. Well, pagdating naman sa makina mga kaibigan, hindi pa ito confirmed pero malakas ang leaks na nagsasabi na ang mga expected engine o powertrain nito ay magbabago rin. Ayon sa mga impormasyon, ang bagong Toyota Fortuner 2026 ay mayroon daw ngayong 2.8 liter turbo diesel na posibleng naka 48V mild hybrid assistance na para mas efficient at mas konti ang emisyon, na may transmission na 6 o 8-speed automatic at 4x4 o 2-wheel drive setup. At bukod pa dyan, ang Toyota Fortuner 2026 ay magkakaroon pa ng isa pang klaseng makina para sa mga standard trims nito na naka 2.7 liter petrol engine. Mas simpleng option para sa base variants nito, na kung saan may mga ilang car expert din na nagsasabi ng future electrified variants o electric o hydrogen sa ibang markets. Well, pagdating naman sa safety and driver assist, hindi rin daw mawawala sa bagong Toyota Fortuner 2026 ang ADAS na makabagong safety features nito, na malaking improvement kumpara sa kasalukuyang Fortuner na nasa Pilipinas ngayon. Kakaroon ito ng Toyota Safety Sense Package na may adaptive cruise control, lane departure alert, automatic emergency braking, blind spot monitoring, 360 around view camera, parking sensor at electronic parking brake with auto hold. Pagdating naman sa ilang comfort at convenience features nito, magkakaroon din daw itong bagong Fortuner ng electric power steering, panoramic sunroof para sa mga high variant nito o top of the line. Meron pang mga ventilated power seats para mas maging komportable ang mga driver at passengers. May mga dual zone climate controls din ito sa aircon system at multi-full drive modes gaya ng Eco, Normal, Sport at Off-Road drive modes features. Kung pag-uusapan naman kung kailan nga ba ito talagang ilalabas mga kaibigan, ang global debut ng bagong Toyota Fortuner ay naasahan sa kalagitnaan nitong 2026. At marahil ang market rollout nito ay sa susunod na mga buwan pagkatapos ng global reveal. Depende sa region o country. Wala pang official launch date sa Pilipinas, pero siguradong lalabas din daw ito sa bansa sa tamang panahon. At panghuli, magkano nga ba ang magiging presyo nito? Dahil expected na mas modern, mas maraming tech, ang bagong Fortuner 2026 model, kaya ng pagkakaroon nito ng bagong engine na 48V mild hybrid, mga safety features na ADAS, mas malaking infotainment at bagong platform, ay mas maraming features kaysa sa current model, na posibleng tumaas din ang SRP o presyo nito kumpara ngayon. Ayon sa mga forecast ng ibang regions at pag-adjust ng inflation at import cost, ang posibleng price range ng bagong Fortuner 2026 sa Pilipinas ay maglalaro sa estimated price mula 1.9 million hanggang 2.9 million pesos sa Pilipinas mga kaibigan.